So yun, panibagong video ulit tayo, panibagong vlog. So ngayon is ay magpapalit tayo ng ng Starlink cable kasi yung mayroong kasing lumapit sa atin na Starlink owner na aksidenteng naputol ng technician nila yung cable. So sa atin lumapit, ayusin din natin yung internet nila kung anong problema. So ito, bagong bago to, ayan oh. Bagong bagong Starlink cable. So ang Starlink cable kasi is napaka-sensitive. So pag naputulan mo to ng isang cable, so ano na to, defect na. So papakita ko sa inyo kung ano nangyari doon sa unit. So yun, nandito na ako ngayon sa area ng gagawa natin ng Starlink. Papalitan natin yung cable kasi may naputol. So ayan yung Starlink na gamit nila, ayan. So papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa cable, kung anong aksidente nangyari. So dito nakapwesto yung Starlink nila. So ito yung nangyari na naputol nila ito. Tanggalin natin yung tape. Ayan. Ayan no. Naputol nila yung kable. So ang Starlink kasi napaka-sensitive ng wire nito, ayan no. Pinilipit lang nila. So para hindi nila malaman na naputol. So dapat nito, kung sino nakaputol naman na technician, dapat sana pinalitan man lang. Oh. Ang problema nito, hinayaan lang, gumana lang. Okay lang sa kanila na may internet. Ang problema nga, may internet nga, paputol-putol kasi ang nangyari kasi kaya ganito. Ang cable kasi nito is naputol na yung itong isa niya. Kasi kahit itong aluminum foil kasi nito, yung nakikita niyong kulay blue, ay meron din yan, may supply din yan. Yan oh. Yan, pinilipit lang nila oh. So yan. So yung papalit natin ito, bago na. Yan, papalitan natin ito ng 75 feet yan. Bago to. Yan. So stay tuned sa natin, papalitan natin to. So ililipat din namin temporary yung pinaka Starlink. So bali dito muna namin titignan namin kung saan ang magandang position kasi sa area kasi doon ang ko doon is naging obstruction sa kanya yung kanto ng tubo na malapit sa dish. Kaya ang mangyayari is dito muna namin temporary ilalagay. So lalagyan namin yung pipe na yan, temporary namin lagay dito. So papakita ko sa inyo kung paano namin nilalagay, tinetest. So yun, ang gagawin ko ngayon is aakitin ko na tong Starlink na is ibabawa na siya ng dish. Yan, aakitin ko na siya. So magpapabideo na lang tayo.
Nasa pagbaba. Nakakatakot yung upakan. Delikado eh. So yun, no, naibaba na natin yung dish. So ito ngayon yung dish, oh. Yan. Yun na yung dish. So tignan nyo naman yung ginawang tower sa Starlink, oh. Oh, napakatuwid po niyan. Oh, yan, oh. Parang ahas. Oh. Tuwid na tuwid po yan, oh. Oh, yan, oh. Kitang kita naman. So yan, tanggalin mo lang saan yung dish. So yan, oh, na ikabit na namin. So di ko na rin na videoan kasi medyo mainit sa ano namin, sa area. So ayan, at tinimporary lang muna namin dito kasi wala naman obstruction. Yan, oh. Wala siyang obstruction. So yan, oh. Pinower on na natin yan. So ito temporary lang natin. So tinanggal muna natin yung stand. Ayan, oh. Yung bago nating design na wala nang stand. Ayan, mas malinis. So gagawin ko na lang is check ko na lang kung okay na yung ano, kasi dati pumapalo lang siya ng 20 Mbps hanggang 30, hindi na siya umabot ng 50 Mbps. So ito yung na damage, guys, ha. Ito yan, oh. Ito yung na damage, oh. Mahal pa naman ng 1 buo nito. Yan. So yan, oh. Yan po yung damage, oh. So ito temporary lang muna natin ilalagay ito. Saka natin i-arrange yung wiring niyan pag dumating na yung in-order natin na Microtech para dito sa Starlink. So kaya natin lalagyan kasi ng Microtech kasi sabi ng may-ari is nalalaman ng may-ari na papasok yung pinaka Starlink, napapasok ng client. Kaya humihina yung signal din. So yun. Hintay lang natin yung rotation niya kasi bago yung rotation ng Starlink. So hintayin lang muna natin siya umano sa orbit niya. So yun, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung speed niya. Tumaas na ano. So yun, guys, ito yung speed niya, oh. Actual speed ng Starlink na pinalitan natin yung cable, tapos nilipat natin ang position. So nakikita nyo umabot na siya ng 300, ha, 300 Mbps. Ayan, 310, 312. So real time na speed test. So wala tong cut, ha, walang cut to. So makikita nyo yan. So sabi ng may-ari umabot lang daw siya ng 46 Mbps. So ngayon ayan na, ayan yung speed niya, 313 Mbps. So malinaw na malinaw, ayan, oh, SpaceX yung ano niya. So yan yung actual speed niya. Ayan. So satisfied tayo sa pag-move ng Starlink natin. So sa Starlink kasi is dapat talaga is wala siyang obstruction. So dapat bago tayo magde-decide, susukatin muna natin, titignan natin kung may obstruction yung ating Starlink na ilalagay. So hindi porket may tower, so doon natin ilalagay. So yung tower kasi yan is obstruction sa kanya yung yung kanto. So yan, temporary natin dito. Pag
Pagmamasdan natin ng mga 1 linggo kung anong speed yung ano hanggat dumadating yung Microtech na inaano natin, order natin. So yun lang guys. So sana nakatulong tong video ito sa inyo, sa may mga Starlink owner dyan. So maraming salamat sa mga nanood. So babush!